Hi guys! This is Ivy and welcome to my channel. For today's video, I wanna show you how to pay SSS contribution and loan online using eGov. In my previous video, ipinakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng contribution collection list at loan collection list. Kung hindi mo pa ito napapanood, ilalagay ko sa description box yung link for your reference. Disclaimer lang po, hindi po ako empleyado ng SSS at hindi rin po ako professional when it comes about SSS. Ginawa ko po ito ay base sa aking nalalaman at alam kong kailangan nyo rin ito. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please do like, share, subscribe at pakipindot na rin ang bell para ma-notify ka kapag may mga bago akong video tutorial gaya nito. Without any further ado, let's get started. Ano nga ba ang eGov? eGov is Electronic Government Payment Facility. eGov is the solution of every employer dahil mapapadali nito ang payment transaction monthly for the contribution and loans without the hassle of going to the branch offices of PhilHealth, Pag-ibig, and SSS every month at sa pagpila syempre. Through BancNet eGov, any employer can do the filing and payment online. So for now, babalikan natin kung paano ako mag-prepare ng Payment Reference Number or PRN na gagamitin natin sa eGov. First, gagawa muna tayo ng Electronic Contribution Collection List. Pumunta sa SSS website. Sa homepage portal ng SSS, i-click ang employer, then i-enter ang user ID and password for employer account. Click I am not a robot and submit. Proceed po tayo sa payment reference number. As you can see here, ito yung previous reference natin for the SSS contribution. Para makagawa tayo ng bagong PRN, just click cancel, then may prompt message na, are you sure this CCL or contribution collection list is not yet paid for and should be canceled? And click yes. Then, ilalagay natin yung reason natin for cancellation. Let's say, new salary bracket or kung ano yung reason nyo. Click submit. So guys, pwede na tayong gumawa ng CCL for the month of March. Listen guys, i-click nyo lang itong prepare collection list kung same salary amount lang din last month. Kasi yung CCL na kinancel natin ay mag-change lang yung month nun. Pero same salary per employee pa rin. Okay? Pero kung kayo ay daily rate or hindi fix ang salary, click natin itong collection list details. Ayan, dito natin pwedeng i-edit ang monthly salary per employee. Sa monthly compensation, dyan mo i-edit yung monthly gross income niya. Sa status naman, dyan mo i-edit kung siya ba ay terminated or separated na sa company. Siya nga pala guys, sa last video ko about sa pag-generate ng ECCL, that time, hindi na-encode ang sentabo. Nagra-round off pa ako nun. But now, sa bagong update ng SSS portal, pwede na natin i-encode ang mga sentimo. After encoding, make sure i-double check mo ang mga in-encode mo. Dito sa bottom part, makikita yung total amount ng contribution. Then, click Save Changes and click Create Partial List. So, this is the original list and this is the partial list for contribution. Yung double arrow ang i-click natin para lahat ng employee sa original list
ay matatransfer sa partial collection list natin. Then, click back sa I am done preparing my partial list. And click Prepare Partial List. Then, may prompt message for the month of March ang collection list natin, which is tama naman, then click OK. So, ito na ang generated payment reference number natin. And now, click Download para ma-view natin ang PRN. There you go, ito na ang PRN at collection list natin. Ipiprint ko lang muna ito for my filing. Take note, itong payment reference number natin ay gagamitin natin mamaya sa eGov. For the meantime, i-hold ko muna kayo sa eGov. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano ako gumawa ng RTPL PRN or Loan Collection List. In my previous video, itinuro ko sa inyo ang pag-generate ng RTPL PRN using Create New LCN button. But now, ang gagawin natin ay pwedeng pang offline if ever na madami ang empleyado nyo. Ito ang procedure para sa inyo. Okay, let's get started. Proceed naman tayo dito sa RTPL PRN. Dito sa applicable month, maraming nagtatanong sa akin na, Ma'am, paano may edit ang applicable month? Ma'am, paano palitan ang applicable month? Gaya ng lagi kong sinasabi sa comment box, hindi po editable sa portal ang applicable month sa RTPL PRN as of the moment. Usually, every first 6 days of the month, nagpapalit ang applicable month sa portal mo. Once na na-verify na ni SSS ang payment transaction mo in the previous month. If ever na naka 1 week na at hindi pa rin updated ang applicable month mo, try to check na lang ulit after few days until ma-verify na ni SSS ang employer account nyo. As you can see here, April 8 na at ngayon lang nag-change yung applicable month namin. Maybe because of holidays or Holy Week. Quick view na lang tayo dito guys. Balikan nyo na lang yung tutorial ko na how to prepare RTPRL PRN for employer. Dahil I wanna show you how to prepare loan collection list using Download LCL at Upload LCL. Ang Download at Upload LCL ay offline features. So pwede mo na itong i-download at i-edit kahit walang internet. At syempre, i-upload mo ulit ito sa portal using internet. Okay guys, just click Download LCL and check your downloads folder and open the Excel file. So guys, this is pre-generated collection list. If ever na may mga resigned staff or employees na wala na sa list, pwede natin dito i-edit. Don't worry kung nag-aalala kayo kung paano gamitin itong Excel file. I-click mo itong instruction para mag-guide ka. Itong error button ay para matulungan kang makita kung may mali sa mga encode mo at ma-highlight itong red. Sa add button, quick access ito para mapunta ka sa last row ng LCL at dito mo i-add yung wala sa list. Ang validate button naman, once natapos ka na sa pag-prepare ng LCL. Okay? I will show you how to add. Just enter the SSS number, name of the borrower. Sa loan type, make sure na naka-caps lock. Kung hindi mo alam ang loan account number, leave it blank and enter loan date and outstanding balance. Leave it blank na lang sa total amount due and enter amount to be paid. Take note, in adding new record, the following are mandatory fields: SSS number, loan type, at loan date.
After encoding, click Validate. So guys, lahat ng fields ay naka-green, means no error. I-click din natin itong error para ma-double check kung may erroneous values na dapat i-correct. Kung tama naman ang lahat, close and save na natin ang Excel file. And now, let's do Upload LCL. Go back to the portal sa RTPL-PRN. Click Upload LCL. Click Choose File at i-attach yung document kung saan nakasave yung Excel file na inedit natin kanina. As you can see here, blank details pa siya. But after clicking Submit, ito na yung details from Excel file. Same PRN, applicable month, and total amount to be paid. Now, click Save Records to upload LCL. Click naman natin itong PRN. So, ito na ang generated PRN reference number. Ipiprint ko lang ulit ito for my filing. Okay guys, this is it. Ito na yung inaantay nyo about eGov procedure. Pumunta sa eGov website. Ilalagay ko sa description box yung link. Enter the user ID and password. And enter the security answer. So this is the homepage ng BancNet eGov. Dito sa notifications, makikita yung mga previous payments mo. Like for example this one, ito yung SSS contribution ko in the previous month. Proceed na tayo dito sa payments and select new payments. Choose payment service, select SSS contribution. Sa profile, select SSS. Sa file format, select SSS PRN. Then, enter the generated PRN. Makikita mo ito sa printout natin kanina. Now, click Submit. So wait lang po natin ma-validate ni BancNet ang PRN number sa SSS kung correct or incorrect ang entry natin. Dito sa taas, may prompt message tayong makikita. Kapag red, means invalid or bayad na yung PRN number. At green naman kapag valid or correct. Here we go! Upload successful na ang PRN natin for contribution. Punta tayo dito sa dashboard para makita nyo kung ano yung status ng last transaction natin. So meron tayong payment instruction for approval and click this. Now, magpa-pop up ang payment instruction list natin. Dito sa clock icon, pwede mo ma-view ang payment history of the selected document like this. At ito naman ang viewing kapag pinindot mo ang receipt icon. Next, ito namang search icon ay para ma-view ang payment document like this. At ito namang delete icon if ever na gusto mong burahin. Dito naman sa check icon, dito natin i-approve yung payment. Just click here. May magpa-pop up sa screen nyo, gaya nito. Pindutin mo ang select card, then automatic mag-fill in ang details for card number, bank name, account type, and member number. Then, enter the PIN. Bago mo pindutin ang submit, meron kang box na makikita dito banda. I-check mo muna yung box and click submit. May prompt confirmation na mag-a-appear. Click on OK to continue. Then, wait lang po ulit natin ma-verify ni BancNet ang approval natin. There you go! Transaction successful complete. And now, balik na tayo dito sa dashboard to check the status. Kanina, for approval itong payment instruction, but now, approved na siya. Next, gawin naman natin ang para sa loan payment. Go to Payments, select New Payments,
Payment service, choose SSS loans. Profile, select SSS. File format, select SSS PRN. And enter the generated payment reference number for loan. Click Submit. BancNet will validate if entered PRN is correct or incorrect. Go back to the dashboard and click for approval. Double check mo yung details kung same amount sa total collection list mo. Click check icon. Just select a card and enter the PIN. And wait until the transaction complete and successful. So ito na yung dalawang approved payment instruction natin for SSS contribution and loan. No more hassle na going to the SSS branch. Lastly, ipapakita ko naman sa inyo kung saan natin makikita yung payment SSS for contribution and loan. Sa SSS portal, go to Inquiry, select Contributions, and enter the applicable date. Enter OR number. Dito, ang ilalagay ko ay yung payment instruction number ko kanina sa eGov na makikita mo sa dashboard. So, ito yung payment ko last April 8. Para naman sa loan, go to Inquiry, select Loans, go to Loan Payments, enter the applicable date. Ito naman yung payment ko for the month of March na ginawa ko rin noong April 8 at posted na din siya within the day. Guys, kung nanonood ka pa hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo at comment down below ng God bless. Kung nakatulong sa inyo itong video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Comment down below kung may mga gusto kayong ipagawa sa akin. Basta alam ko yung procedure, gagawin ko. Thank you and God bless everyone.